sealed envelopes. So tanong natin, sino nga ba ang may karapatan na bumukas ng sealed envelopes? May karapatan nga ba itong mga Congress? Kung sabihin natin may karapatan ito, bakit nila inilabas ito? Okay, may kapangyarihan ba silang ilabas ito, mga Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa bagong reaction ngayon. Ngayon po ay May 29, 2025. Bukas pa pala yung May 30 mga kababayan. Excited tayo sa Friday. Okay, ito, anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ito, patungkol ito sa impeachment case laban kay VP Sara. Itong tanong natin, bata ni Tambak, aminadong malabo ang mga ebidensya laban sa impeachment trial laban kay VP Sara. Again bata ni Tambak mga kababayan, mukhang aminado na malabo yung mga ebidensyang hawak nila sa impeachment kay VP Sara. Ito. May video tayo dito. Galing ito sa 1PH mga kababayan. Interview kay sinong bata ito. Of course, ito alam natin na kahit balik-balik na rin mo pa ang Congress mga kababayan, ito talaga bata ito ni Tambak. Sino ito mga kababayan? Taga Mindanao pa naman. Ito. Pakinggan natin mga kababayan. And then, by the way, bago natin i-play, paki-like and share po ng videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito, si Congressman Zia Adyong. Ito, pakinggan natin. By the way, sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Lahat, of course, palakpakat tayo dyan. By the way, meron din po tayong next time, ipopost ko dito sa ating video, yung Facebook ko mga kababayan, Youth ng Tabunan PH, and TikTok din mga kababayan. Kakasimula ko pa lang sa TikTok. Okay. Ngayon ako nag-explore ng TikTok. Yung Facebook ko mga kababayan, medyo matagal na, pero konting followers po. Well, anyway, kasi dito ako nakafocus sa YouTube mga kababayan. Well, anyway, ito, umpisa na natin. Tignan natin, analyze natin dito mga kababayan, kung anong mga sagot ni Congressman Zia Adyong dito patungkol ito sa pinag-uusapan nila ditong ito sa mga ebidensya laban kay VP Sara. Of course, hindi natin ito tatapusin lahat mga kababayan, baka isipin tapusin natin ito lahat, hindi po. Yung parte lang na mga ebidensya. Anyway, ito, isa na natin. Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. He joins us today on Morning Matters. Welcome to the show. Thank you, Gretchen. Thank you. Hindi ko pala kung matatawa ako kasi pero kayo po ay nagsabi na parang medyo ludicrous itong seeing their names. Bakit naman hindi ka pa rin paniwala? Marian Rivera and Shell Jokno were recipients of this. Because there's already the precedence during when the time we had the investigation sa good government, we already saw mga hindi ka paniwalang mga pangalan. I mean, we have unearthed some documents, acknowledgement receipts na merong same names but different signatures. Meron namang same signatures but different names. And there are names also that, parang isang restaurant, isang chicheria. And so when the names Shell Jokno and Marian Rivera came out, it reinforces that the questions na whether these people are really do exist or whether these are made up characters. And so that's the reason why we had to request the assistance of NBI and PSA to be able to really verify whether these names whether these persons really do have these names. How many ARs are we talking about here? That's about, I guess. Okay, stop muna. Pause muna natin dyan mga kababayan. Pag-usapan natin dito Of course, I think nag-agree naman tayo lahat yata dito patungkol dito sa confidential intelligence funds mga kababayan na kung paano i-audit ito. Okay? So, common sense would tell us na kahit hindi ka pa accountant, kahit hindi ka abogado, kahit hindi ka kongresista, ordinary individual ka, kahit anong estado mo sa buhay, yung common sense magsasabi sa iyo na kapag itong impormasyon na ito ay confidential at galing ito sa mga taong posibleng manganganib yung buhay nila, common sense will tell us na
ang gagamitin mong pangalan nila ay code names. Di ba? So, common sense yun. So, regardless kung katawa-tawa yan o hindi, and most of the times, katawa-tawa talaga yung mga code names, kaya kasi nga code names eh. Of course, matatawa ka talaga. Ako honestly, mga kababayan, well, I think lahat naman, ay karamihan naman sa atin, sabihin natin hindi lahat, karamihan naman sa atin nakakandak ng or nagsulat na rin ng thesis natin nung college tayo. Okay? So, merong iba nagkandak ng interview, merong iba nagpa-answer ng surveys, mga kababayan. Oh, kahit yun lang basihan natin, 'di ba? Alam natin na yung mga sumagot doon sa surveys natin or sumagot doon sa mga interviews natin, dapat treated confidential yun, yung mga sagot nila, 'di ba? And basically, lalagyan natin yan kami, ginagawa namin, tinuturo sa amin mga kababayan kasi nasa ethics, research ethics yan, na dapat lagyan ng code names yung mga sumagot doon sa either surveys or interviews, mga kababayan. Basic po yan, napaka-basic. Okay? And kasi nga, cover para nga protektahan yung personalidad ng sumagot sa surveys. Again, research lang ito thesis lang ito, mga kababayan. Hindi ito patungkol sa national security. Ayun nga, isipin natin, how much more kapag patungkol na sa national security at patungkol na sa risk ng isang buhay ng tao. Okay? So again, gagamit talaga ng code names or aliases. Nung time namin nang naggawa kami ng thesis, mga kababayan, the funnier, the better. Ano ibig sabihin? Mas kung nakakatawa yung pangalan, mas maganda. You might disagree sa sinasabi ko, pero kasi kami yun grupo kami. Nag-iisip kami ng mga code names, so yun nga, kung mas nakakatawa, mas maganda kasi iisipin namin na mas babasahin yun ng tao or mga susunod na estudyante na magkakandak ng thesis kasi alam nilang meron sila nakikita nakakatawa. Di ba? Again, the funnier, the better. At eto na nga, mga kababayan. Mukhang natatawa daw sila sa mga code names na ginamit. Tanong natin, would that constitute a higher chances of conviction kay VP Sara? Kasi nakakatawa yung pangapangalan. I-comment nyo dyan, mga kababayan. At eto pa. Halimbawa, talagang non-existing yung mga tao na yan. Okay? Non-existing yung mga tao kasi nga code names. Would that again, the same question, lead to conviction? Or would that follow na talagang nagnakaw ng pera si Vice President Sara Duterte? Di ba? Kasi in the first place, mga kababayan, again, comment nyo dyan. It does not follow na kapag gumamit ka ng code names at yung mga pangalan na nakita mo ay non-existent, wala sa PSA, it does not follow na kumuha ka ng pera ng taong bayan. Kasi ang pinuprove mo lang dyan ay identity at existence ng isang tao or isang pangalan. Yun nga natanong natin ako, mukhang aminado itong si Zia Adyong na malabo itong mga ebidensyang pinipresenta ng prosecutors at ng mga kongresistang pumirma. At isa na ito si Congressman Adyong, mga kababayan. Kasi in the first place, hindi nga nila alam. Hindi pa nila alam kung talagang itong mga tao na to ay nakatanggap ng pera galing sa OVP or sa DepEd.
Kasi kung may na-identify silang tao na yan, identified nila yan, matanong nila, oy, natanggap mo ba itong amount na ito? 'Di ba? O kasi kapag sinabi, oy, ako yan, wala akong natanggap, ay posible. Diyan papasok yung issue, mga kababayan. Pero until now, nandyan pa rin sila sa proseso ng pag-identify kung talagang mga tao na yan ay totoo. Nandyan pa rin sila sa pag-identify or pag-verify na kung talagang yung mga pirma na yan ay galing sa iisa or magkaibang tao. Kasi ito, isipin nyo mga kababayan. O halimbawa, isang tao lang ang pumirma dyan. O halimbawa, sabihin natin, identify nila yung security personnel ni Vice President Sara. Siya pumirma lahat, sabihin natin. Would that automatically be concluded na nagnakaw sila ng pera? I-comment nyo dyan mga kababayan. Kasi ako, hindi ako abogado mga kababayan, pero common sense would tell me na hindi, it does not follow na kahit ikaw yung pumirma dyan, ikaw ba yung nagkuha ng pera or nagtago ng pera? Oh. Kasi dapat kung ako abogado, pumirma ka, ikaw pumirma lahat, maghahanap pa rin talaga ako ng ebidensya na talagang magtuturo sa'yo na yung pera ng confidential funds ay hindi mo ibinigay doon sa mga intelligence personnel kundi ibinulsa mo lang. At dito nga mga kababayan, sa pag-amin dito na ongoing pa yung verification, naghihingi pa sila ng tulong. Nako, ang labo nito mga kababayan. Mukhang malabo. Nako, patuloy muna natin. Well, it's about, I forgot the exact number, but it's in thousands eh. Madami. So Marami talaga siya because it covers the confidential funds, the utilization of the VP, Office of the Vice President, and the Department of Education when she was then the secretary of that department. So it covers a lot of so you're looking into all the ERs we of have confidential funds for both offices. Yeah, but that's because of the ICFAO din eh. This is also brought about, well, essentially because of the notice of disallowance. Right? And according kasi sa joint circular, there's a way to really verify, and once you submit kasi a confidential funds, for example, a recipient for the confidential funds, sinasabi kasi nila these are all code names kasi you have to protect the identity. Yes. Yeah, that's correct. And but who is that authentic list with? That's exactly the question that we want to find out, because according to the joint circular, anong sabi? That's exactly the question that we want to find out. They want to find out mga kababayan kung nasaan yung mga original na pangalan doon sa mga code names. Kayo mga kababayan, tignan na lang natin sa common sense na lang gamitin natin mga kababayan ha. Kung kayo yung intelligence personnel, magbibigay ba kayo ng kahit 1% na chance para magkaroon ng identification yung tunay na intelligence personnel niyo? I-comment nyo dyan mga kababayan. I-comment nyo dyan. Kasi ako honestly, kung ako yung intelligence personnel, ako yung bumibili ng information, nagbabayad doon sa mga nagre-report, ni kahit 0.01% mga kababayan, hindi ko bibigyan ng opportunity or chance ni kahit kanino na malaman ni kahit anong parte ng identity ng tao na yon ay malaman ng kalaban or ni kahit kanino. Di ba? Again,
Ha? Pero ito, ang gusto nila, naghahanap pa sila. So ang lalabas dito ngayon mga kababayan ay pagdating ng hearing, pagdating ng impeachment trial, ay maghihingi sila ng mga tunay na identity ng mga intelligence personnel ka-partner doon sa mga codenames. O parang imamatch nila kung sino itong halimbawa si Mary Grace Piatos. O sino ito, nasaan yung tunay na pangalan? Sa tingin nyo mga kababayan, kung kayo, again, common sense lang din gamitin natin, kung kayo ang Secretary of National Defense ng bansa, Secretary of National Defense ng bansa, i-allow nyo ba ito? Kung kayo ang Chief PNP, halimbawa, kung kayo sino ba itong sa AFP? Si Bronner, halimbawa, at ngayon si General Torre na rin sa PNP. Congrats nga pala kay General Torre. Mga kababayan, as long as hindi ka ganyan yung administration ngayon mga kababayan, as long as bigay mo lang sa kanila yung anong gusto nila, ayan, promote ka. Hindi katulad ni Solicitor Guevara mga kababayan na nanindigan sa kanyang paniniwala kung anong tama, ayan, tanggal. Well anyway, yun na nga mga kababayan, kung kayo ang National Secretary of National Defense, kung kayo ang PNP Chief, kung kayo ang AFP Chief, sa tingin niyo ba, i-allow ninyo na kahit ni kaunting impormasyon patungkol sa mga intelligence personnel ninyo or yung mga nagbibigay ng impormasyon, i-allow nyo ba malaman ng taong bayan? I-allow nyo ba mailahad dito sa trial na ito mga kababayan? Kasi again, common sense. Ako, ayaw ko mga kababayan. Kung ako kaya nga nasasabi ko dito mga kababayan, itong sinasabi nilang ebidensya, matibay daw na ebidensya laban kay VP Sara kasi nga raw yung mga pangalan non-existent. Naku, mukhang mas malabo pa itong ebidensya nila doon sa mga identity ng mga pangalan na sinasabi nila. Well, anyway, sige, patuloy muna natin. Even if you have like code names to protect the identity of the informant, you have to have a documents that would really say that these code names are being used by this person with these real names. So that should you haven't gotten a hold of that document. That's supposed to be submitted to ICFAO. That's supposed to be mga kababayan. Well anyway, kung ikaw yung nagbibigay ng impormasyon mga kababayan, agree ka dito? Papayag ka ba na bago ka tumanggap ng bayad, matapos mo magbigay ng impormasyon, papipirmahin ka doon? Or sasabihan ka ng police or intelligence officer na may hawak sa'yo, for audit purposes ito for dapat may logbook dito nakalagay yung pangalan mo at yung code name mo. Sa tingin nyo ba kung kayo magbibigay pa ulit kayo ng impormasyon dyan na kung saan may malaking chance na lalabas yung tunay mong identity? At kung lalabas yun, delikado ka at ang buong pamilya mo.
To ICFAO. This is the division where, under the Commission on Audit, this is exact the division where the confidential funds are being audited. So may separate talaga siya na division under COA. have we tried to get a hold of them? That's the report of COA kasi wala ngang acknowledgement receipts lang ang natanggap nila. So they don't know whether Wala nga, pati COA, wala nga. Kasi nga, yung COA, alam nila na hindi dapat nire-request yan. Kasi mga kababayan, kahit magawa pa ito ng batas, itong mga kongresista na ito mga kababayan, halimbawa, dahil dyan, gagawa sila ng batas. I-require nila na magkakaroon. Halimbawa lang ito ito lang posibleng nakikita ko. Halimbawa, i-require nila na magkaroon ng logbook sa tunay na pangalan plus i-match doon sa halimbawa code names para nga mas madaling pag-identity. Okay? Sa tingin nyo ba papasayan? Sa tingin nyo ba mga kababayan papasayan? Ako honestly, malabo yan. Kasi sa tingin ko, I think the final say ang magsasabi dyan ay ang Supreme Court. At most likely, sasabihin niya ng Supreme Court, medyo imposible itong hinihingi ninyo. Kasi in the first place mga kababayan, sabi nga ng ombudsman, wala talaga kapag sa confidential and intelligence funds, wala talagang resibo yan. In example nga ng ombudsman, halimbawa mag-utos ako doon, under surveillance mo ito for 3 months. Punta ka doon, mag-rent ka ng bahay, magtinda ka ng taho, mag-pretend ka. Halimbawa lang mga kababayan, or magiging taong grasa ka dyan for 3 months. Sa tingin nyo ba, sapagkat nagtaong grasa yan, hindi yan kakain? Hindi ba ma-shock yung taong bayan na, taong grasa, bumili ng pagkain, nang hingi ng resibo? Kung minsan naman kasi mga kababayan, gamitan naman talaga natin ang utak dito. Medyo mahirap kasi kapag lang, anyway, patuloy muna natin. Bago natin banatan ito mga kababayan. Pocoy Villamin, or Mary Grace Piatos, or Shell Diokno, or Marian Rivera, they don't know exactly whether these are code names or these are real persons. That's why because of the detachments are simply missing. What is the plan to verify their authenticity? Paano malalaman? Wala pa palang plano mga kababayan. Wala pa palang ginagawang verification. Kung forged yung signatures. I guess the PSA and the NBI have that capacity to verify, to do forensic examination on signatures and specimen of signatures. So remember, during the early days of the investigation and inquiry ng good government, we have already required the assistance of NBI and PSA to do exactly that, because it's really hard for us, and for the COA, sila nagsabi, it's really hard for them to really know whether these names do have first, whether these names really do exist. I mean, the persons with those names. Secondly is whether these names or these persons have indeed received a certain amount from the confidential funds. Whether they are informant or the department, or in this case OVP or DepEd, had purchased the information. Kasi dalawa kasi yan You have the purchase of information and the reward for the information gathered. So yun ang gustong malaman. At kung anong impormasyon. And kung anong impormasyon ang nakuha. But will this be the primary evidence in the upcoming impeachment trial? Itong mga resibo na ito. Yes. They are part of one of those verified articles of impeachment that we have approved and submitted to the Senate. I guess on June 2, they will present the verified complaints by the prosecution. With the evidence that you have, are you confident of conviction? Because we do know that there was an overwhelming vote in the House for the impeachment, 215 signatures, but it's a different dynamic in the Senate with the current composition and with the showing of the Duterte. Lene, pause muna. Stop muna natin dyan mga kababayan. Alisin muna natin itong mukha ni si Adjong dito mga kababayan kasi ang labo dito. Well, anyway, ito, pag-usapan natin mga bilisan mga kababayan bago natin tapusin kasi medyo mahaba na yung video natin. Ito ang issue dito, ang lumalabas, bakit natin natanong na itong bata ni Tamba mga kababayan na aminadong mukhang malabo itong
mga ebidensya. Kasi number one, yung issue dito hindi nga klaro kung talagang itong mga pangalang nakuha nila ay galing nga ba talaga yan sa COA. Kasi in the first place mga kababayan, 3 security system ang ginamit dyan. Ano ibig sabihin? 3 pamamaraan. Naka-sealed envelope, code name, sealed envelope at nakalagay sa vault. At ibig sabihin, in-explain ko na ito sa isang video ko. Ibig sabihin, at ngayon inilabas nila, ibig sabihin na breach yung 3 security system. Yung code names, yung code names na iwan pa. Yung code names, security envelope at vault. Okay? Sealed envelope para, sorry. Yung 3. So, yun nga, nakuha yung mga code names. So, ibig sabihin, nabuksan yung vault, nabuksan din yung sealed envelopes. So, tanong natin, sino nga ba ang may karapatan na bumukas ng sealed envelopes? May karapatan nga ba itong mga Congress? Kung sabihin natin may karapatan ito, bakit nila inilabas ito? Okay, may kapangyarihan ba silang ilabas ito, mga kababayan? Okay, so sabihin natin ang COA ang naglabas nito. Allowed ba ang COA na ilabas ito? Ito din yung mga katanungan natin. At ito, kahit sabihin natin mga kababayan nga, ito nga mga pangalan na ito ay totoong ginamit dyan sa acknowledgement receipts sa audit ng Office of the Vice President, DepEd mga kababayan, tanong natin, i-comment nyo nga dyan kasi hindi pa tayo sigurado. Kasi sa pagkakaalam natin, patungkol ito sa status ng audit ng Office of the Vice President kasi noong February 2025 pa ang deadline. Pero ngayon wala na tayong narinig. Ang naririnig na lang natin ay yung notice of disallowance. Kasi nga mag-i-end yung notice of disallowance February 2025. Pagkatapos nun, ngayon nasa May na tayo, patapos na yung May. Hindi na natin alam kung ano nang nangyari doon. Okay? Ini-expect ko lang kasi nga medyo tumahimik na yung parte na iyon, yung notice of disallowance. Sa tingin ko, resolved na yun. Okay? So, ano nang mangyayari ngayon? Yung COA, halimbawa, kung resolved na yun, yung COA, nagsasabi na resolved na ito, tanggap na ito, wala na itong problema. So, anong mangyayari dyan? Di ba? At ito, okay, balikan natin yung mga pangalan. Until now, kahit yung mga congressman, hindi nila alam. Number one, yung identity, kung tunay ito, ibig sabihin, wala silang mahanap na tao kung talagang ito ay existing. Kung meron man, posibleng katunog lang ng pangalan o kapareho lang ng pangalan. Okay? At hindi nila pwedeng gawing witness yan, mga kababayan, kasi malalaman na taong bayan, lalo na doon sa kanilang mga kalaban. Di ba? Ibig sabihin, hindi verified. At kung hindi verified itong mga pangalan na ito, itong mga existing na tao na ito, pabor ba ito kay VP Sara o nakakasira? Sa tingin ko mga kababayan, pabor ito kay VP Sara. Bakit? Pwede nilang i-deny yan. Kung may nakita silang kaparehong pangalan at ipipresenta bilang witness, o pwede lang, dali lang sabihin, hindi yan yung tao na yan. Di ba? At ngayon, kung sabihin natin nakakasisira kay VP Sara, well, posible. Pero, it does not follow, mga kababayan, na kung gumamit ng ibang pangalan, halimbawa code names, at iba yung pumirma, kasi magkapareha yung pirma daw, sabi nila, it does not follow na nagnakaw si VP Sara ng confidential funds. Posible, may forgery sa pirma. Again, it does not follow. Okay? Comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong nakikita nyo dito, anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Congressman Adjong, mga kababayan. At ito, bata talaga ni Tamba, mga kababayan.
Anyway, pag-like po and share ng videos natin mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.